kaibigan, kamusta na kayo? Maayos ba ang lahat dyan sa inyo? Si Teacher Abigail ay masayang-masaya na makasama kayo sa espesyal na klase na ito, kung saan tatapusin natin ang tema na Hindi Mayayanig. Marami tayong natutunan na magkasama sa season na ito. At ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon upang alalahanin ang kaunti sa lahat ng ating natutunan. At naiintindihan mo ba kung ano ang kinalaman ng pagtatayo ng bahay sa ating buhay? Sa season na ito, natutunan natin ng ating buhay ay maihahalin tulad sa pagtatayo ng bahay. At ang paggawa ng bahay ay may ilang yugto o hakbang. May nakakaalala ba kung ano ang unang hakbang? Oo, ang unang bagay na kinakailangan mo ay magplano. Kinakailangan mo rin magkaroon ng malinis na lupa upang itayo ang mga haligi. Madadala natin ito sa ating buhay. Matututunan natin mula sa halimbawang ito na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng salita ng Diyos bilang isang mahalagang bagay na hindi mawawala sa ating buhay, tayo ay magiging tulad ng isang gawain na hindi mayayanig. Dapat nating panatilihing malinis ang ating puso, aminin at talikuran ang lahat ng mali at mamuhay sa supernatural na pananampalataya at maging tanging sumusunod at nakikinig sa salita ng Diyos. Tulad ng alam na natin, ang bawat proyekto ay may tamang materyales na gagamitin para sa pagtatayo at sa panghuling pagtatapos. Kung hindi tama ang mga gamit na ginamit, ano ang maaaring mangyari? Tama, maaaring magkaroon ng kapahamakan at ito ay babagsak. Walang pinagkaiba sa ating buhay. Ang mamuhay lamang ayon sa kautusan ng salita ng Diyos, ang ating espiritual na istruktura ay hindi mayayanig na daigin ng mundo o kasamaan. Kaya naman, kailangan nating magkaroon ng takot sa Diyos upang ang ating mga pagpili ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Alam din natin ang kahalagahan ng mga bintana sa isang bahay. Kung wala ang mga ito, ay walang liwanag. Ano ang kinakatawan ng bintana sa ating buhay? Oo, ang ating mga mata ay parang mga bintana sa ating buhay na maaaring magbigay ng liwanag kung pipiliin nating tumingin sa kung ano ang nais ng Diyos mula sa atin. Dahil kung hindi, lalakad ka sa kadiliman kung hindi mo susundin at ipapamuhay ang salita ng Diyos. At para saan ang pinto ng isang bahay? Para makapasok tayo at panatilihin itong sarado sa mga bisita na ayaw nating papasukin. Tayo rin ang magdedesisyon kung papapasukin natin sila sa ating puso o hindi. At sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa salita ng Diyos ay hahayaan natin siya na pumasok at manirahan sa atin. Posible ba ang isang bahay na walang bubong? Para saan ito? Napakahalaga nito higit sa lahat sa isang bahay. Kaya kailangan natin ang Diyos higit sa lahat sa ating buhay. At sa pamamagitan lamang ng pag-una sa Kanya sa lahat ng mga bagay, tsaka lang tayo nagkakaroon ng Kanyang proteksyon at pangangalaga upang maging isang hindi mayayanig na gawain. At sa panghuli, walang paraan na manirahan ka sa marumi at magulo na bahay, tama ba? Dapat din naging na maging malinis ang ating puso mula sa lahat ng dumi ng kasalanan, gaya ng masasamang damdamin at kagustuhan na hindi nakakalugod sa Diyos. Doon lamang tayo magiging handa na tanggapin si Jesus na maging pangunahing residente sa ating tahanan. Tandaan na hindi niya lang tinatanggap na maging isang bisita. Maaari siyang mamuhay at maghari ang kanyang kalooban sa ating buhay. O, hindi siya makikibahagi sa kung anumang matatagpuan niyang mahalaga sa ating mga puso. Alalahanin natin ang isang verse na may malaking kaugnayan sa natutunan natin ngayon. Sinabi sa may Mateo chapter 7 verse 24 to 25. Kaya,
Ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Itinuturo sa atin ni Jesus ang halimbawa ng taong ito na nagpasya na magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Na kapag pinili natin na maging isang hindi mayayanig na bahay, tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa gayon, itinatayo ang ating buhay sa bato na si Jesus. Kaya, walang problema o kahit anumang bagay sa mundo ang magpapalayo sa atin sa Kanya. Dahil sa Kanyang presensya sa loob natin, palagi tayong may kalakasan na talunin ang ating kalooban, ang mundo, ang masama, at manatili sa kaharian ng Diyos. Ngayon, gusto kong manalangin sa inyo na gustong maging isang hindi mayayanig na gawain ng Diyos. Kung gusto mo, ipikit ang iyong mga mata at ipapanalangin kita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon Diyos, pumapasok po muli kami sa inyong banal na presensya at nagpapasalamat, Panginoon, sa salita na ibinigay mo. My God, lumipas po yung 3 buwan, Panginoon Diyos, na inaral namin yung hindi mayayanig na ito. Panginoon Diyos, pinapanalangin ko na yung bawat bata, Panginoon, is hindi lamang matuto, Panginoon Diyos, but meron silang kalakasan na ito, Panginoon, na magpapanatili sa kanila hanggang huli at hindi hahayaan, Panginoon Diyos, na hindi sila mayayanig, Panginoon, ng kanilang kagustuhan, ng mundo, or ang masama, Panginoon. Kaya ang hinihiling ko, Panginoon Diyos, is pumasok ka sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, upang magkaroon kami ng kalakasan, my God, na manatili hanggang sa huli, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, is isinusuko namin sa inyong kamay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon akong isang magandang mungkahi na laro, at samantalihin mo na sabihin sa lahat kung ano ang iyong natutunan. Kailangan mong tulungan kung sino man ang kasama mo na isaulo ang verse mula sa klase ngayon. Tapos, uupo ka ng pabilog na para kang naglalaro ng pass the message. Pero, ang unang bata ay sasabihin lang ang unang salita ng verse at ang pangalawa ay ang pangalawa hanggang sa mabuo ang buong verse. At ang panghuling bata ay sasabihin kung ano ang nakarating sa kanya at kung ano ang naunawaan niya sa verse. Tapos na ang ating klase. Pero sa susunod na linggo, marami pa tayong matututunan at magkakaroon ng bagong season ng pagtuturo na hindi mo dapat palampasin. Kung ako sa inyo, ito'y aking aabangan para wala kong makakaligtaan na anumang klase. Matamis na yakap mula kay Teacher Abigail. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong tahanan sa pangalan ni Jesus. Paalam!